karanasan na nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito, mga mahigit 1 dekada na rin ang nakakalipas. Ito'y naganap nung nakatira ako sa bahay ng kapatid ni nanay. Wala kasi ang asawa nito. Nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Kaya pinakiusapan nila ang mga magulang ko na kung maaari ay doon na muna ako sa kanila tumira para may makasama ito sa bahay at may mautos-utusan. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 13 anyos na. Buntis kasi ito noong mga panahong iyon sa pangalawa niyang anak. Nasa kabilang baryo lang naman namin noon yung bahay nila. Kaya pag gusto kong umuwi sa amin, ay nakakauwi naman ako. Nag-iisa lang ang bahay nila doon. Siguro ang pinakamalapit na bahay ay may halos 1 kilometro ang layo. Noong mga unang linggo ko sa bahay nila, ay maayos naman at wala akong naging problema. Isang hapon ay may dumaan sa bahay na isang matandang babae. Nakatungkot na ito at medyo kubana. Mayroon itong daladalang sako na mga hanggang kalahati lang ang may laman na nasa kanyang likuran. Nung mga sandaling iyon ay nasa loob ng bahay si Tia Presi. Nasa kusina ito at nag-aasikaso na ng aming hapunan. Habang ako naman noon ay nagsisibak ng kahoy. Naglakad yung matanda sa labas ng bakuran. At minsan lang itong napasulyap sa akin ng mapatapat. Dire-diretso lang naman siyang naglakad. Pero napansin kong bigla nang ito ay huminto. Nung nasa may bandang tapat na ito ng kusina, na tila ba may nakatawag sa kanyang pansin, na dahan-dahan pang napatingala at parang may kasabikan niyang nilalangap kung ano man yung bagay na iyon, na tila ba napakabango para sa kanyang pangamoy, na nakapagdudulot sa kanya ng magandang pakiramdam. Na dahil naman doon ay napatitig talaga ako sa matanda, na nang kanya naman akong mapansin ay bigla itong natigilan at ilang segundo ring nanatili lamang ito na nakatingin sa akin, na nasa ganun pa rin siyang posisyon, na bahagya pang nakalihat ang kanyang ulo, na parang napaso naman ako sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Di ko alam, pero iyon ang aking naramdaman. Kung kaya hindi ko iyon natagalan. Iniyuko ko ang aking ulo upang maiwasan ang pagtitig na iyon. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kanya, ay nakita ko na itong nagpatuloy at naglalakad ng palayo. Nang nagpapahinga na kami nung gabi ding iyon, ay narinig kong kumahol yung alaga naming aso. Bali doon ako natutulog noon sa silid na malapit sa kusina, habang antayin ko naman at yung 5 taong gulang niyang panganay na anak ay sa kabila naman. Kaya napabangon akong sandali at sumilip sa may siwang ng bintana kung sino ang kinakaulan ng aming aso. Pero wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na ako sa aking pagkakahiga. Nang bigla na lamang itong umalulong. Yun yung unang pagkakataon na narinig kong umalulong ng ganon yung aso nila Tia Presi. Nakakakilabot iyon, na naramdaman ko kaagad
na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. At nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam. Bigla akong kinabahan. Kaya dahil sa takot, ay napatalukbong ako ng kumot. Pero nanatili akong alerto at nakiramdam. Nanahimik na rin yung aso. Di ko gusto yung uri ng katahimikang iyon. Di nagtagal ay may narinig akong tila humihingal na sa aking pagkakarinig ay parang nasa kabilang gilid lamang iyon ng dingding. Namaluktot ako na parang giniginaw dahil na rin sa sobrang takot. Gusto ko na sanang sumigaw noon, pero nag-alala ako na baka magalit si Tia Presi kapag nagulat ito at maistorbo sa kanyang pamamahinga. Nang maramdaman ko na parang mas nagiging agresibo yung nasa labas, ay dahan-dahan na akong gumapang palabas ng silid. Naramdaman ko kasing parang sinusubukan na nitong makapasok, na gumagawa ng paraan. Hindi pa ako sigurado sa kung ano ang nasa labas, pero malakas ang kutob ko na kung ano man iyon ay hindi mabuti ang pakay nito. Nang makalabas ako ng silid, ay tila huminto na rin yung mga pagkaluskos sa dingding. Ngunit nakarinig ako ng mga yabag na hindi nagtagal ay napatingala akong bigla nang lumundo yung kahoy sa may atip. Na agad kong naisip na mayroong nasa itaas. Nang ibaba ko ang aking paningin mula sa aking pagkakatingala, ay napansin kong nasa tapat mismo iyon ng silid naman nila Tia Presi. Kaya lumapit ako doon sa may pintuan ng kanilang silid at sumilip. Hindi nila ugaling magpatay ng ilaw. Pagsilip ko, ay nakita kong mahimbing na natutulog silang mag-ina. Ngunit may napansin ako na tila isang hibla na paminsan-minsan pa nga ay nangingintab. Na dahan-dahang bumababa iyon. At nang iangat ko ang aking paningin, ay natiyak kong nagmumula iyon sa itaas. Napuna ko iyon dahil na rin sa matingkad na kulay ng kortina na nasa tapat noon. Nagmamadali kong tinungo yung makinang dipadyak ni Tia Presi na ginagamit niya sa kanyang pananahi. Aking hinila yung drawer noon at kinuha yung gunting. Napakatalas ng gunting na iyon at malaki na nagmula pa sa Bicol. Bicolano kasi yung asawa ni Tia. At nang minsang umuwi doon, ay bumili sila. Pagkat matibay at magandang klase umano ang gunting sa kanila. Mabilis akong bumalik doon sa harap ng kanilang silid. Nang minsan pa akong sumilip, ay nakita kong sasayad na yung dulo noon sa tiyan ng tiyahin ko. Kaya aking sinungkit yung pinakasara ng kanilang pinto at pumasok na ako. Mabilis kong ginupit yung hibla na iyon at narinig ko ang isang malakas na pagsigaw doon sa itaas. Natakot ako sa aking narinig. Maging ang tiyahin ko ay nagising na rin dahil sa malakas na sigaw na iyon. At naramdaman kong tila nagmamadali doon nasa may bubong. Mabilis ito na gumagalaw doon sa itaas upang bumaba. Na narinig ko pa yung malakas na tunog noon matapos na tumalon.
Gulat na napatanong naman ang tiyahin ko. Pagkat naalimpungatan siya, sinabi kong mayroong nasa bubungan at nakakita ako ng hibla na bumababa at nakatapat sa kanyang tiyan, na naagaw yung atensyon namin pareho nang makakita kami ng usok. Pagtingin namin sa sahig, ay nakita namin yung hugis dila na naabo. Nang bigla akong nagising at napaupo mula sa aking pagkakahiga, nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagsigaw. Pansamantala pa akong natigilan at para akong nalimpungatan. Napakasama ng aking panaginip. Nang may masmasan ako, ay napatayo na akong bigla at pinuntan ang silid nila Auntie Presi. Nag-alala ako kung bakit ito napasigaw. Pagpasok ko sa kanilang silid, ay nakita kong nagkalat na ang dugo sa kanilang higaan. At kitang-kita ko ang magkahalong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Nagising na rin ang kanyang anak at umiiyak na nasa kanyang tabi. Agad niyang sinabi sa akin na humingi daw ako ng tulong sa bahay. Kung kaya, dinampot ko ang flashlight sa taas ng tukador at kahit may kaba sa aking dibdib, ay agad na akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo. Naisip ko na una kong pupuntahan yung pinakamalapit na bahay doon kanila Auntie Presi. Nagmamadali kong tinungo iyon. Nang sapitin ko ang bahay, ay habol-habol ko ang aking hininga. Hingal na hingal ako. Nung tumawag pa nga ako, ay halos walang lumabas na boses sa akin. Na nahirapan pa akong huminga dahil sa umaalingasaw yung lansa doon sa lugar. Nakadalawang tawag na ako ay wala pa ring sumasagot sa akin. Kaya nagmamadali ko nang nilisan yung bahay na iyon at naisip kong dumiretso na lamang sa amin. Ngunit di pa ako nakakalayo mula doon sa bahay, ay may naramdaman akong tila may sumusunod na sa akin. Pero nang lingunin ko naman iyon, ay wala akong nakita. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Pero kapag aking naalaala yung tagpong naabutan ko, nabalot ng dugo ang mga kamay ng aking tiyahin, ay mas nangingibabaw yung aking awa at pag-aalala sa kanya. Kaya pinaglabanan ko ang aking takot. Nakakita ako ng patpat na kawayan sa gilid ng daan. Aking dinampot iyon. At habang tumatakbo, ay aking iwinawas-iwas na lumilika iyon ng tunog. Hanggang sa muli kong narinig yung tila humihingal na tunog na iyon. Kinilabutan ako at napabulalas na lang ng Diyos ko. Tulungan mo po ako. At nagpatuloy lang ako sa aking pagtakbo. Hindi ako tumigil. Hanggang sa bigla na lang akong natumba na ang pakiramdam ko ay para akong napatid sa ugat ng isang puno na ng aking ilawan ay wala naman. Naramdaman ko na kaagad yung hapdi sa tuhod at aking siko. Pero nagmamadali akong bumangon at nagpatuloy pa rin ako. Napansin kong nagkalamat yung salamin ng flashlight. Pero nakapagbibigay liwanag pa rin naman ito. Nang masapit ko ang kapatagan na kung saan ay nalampasan ko na yung mapupunong bahagi ng daan, ay nawala na rin yung parang sumusunod sa akin. At nakahinga na ako ng maluwag dahil sa malapit na ang sa amin.
Mga ilang metro pa ako mula sa aming bahay ay panay na ang aking sigaw. At bago ako makalapit ay napansin kong nagsindi na sila ng ilaw. Pagtapat ko sa aming pinto ay siya namang pagbukas ng tatay ko. Napatanong ito at nag-alala nang makita ang mga sugat at galos ko. Agad kong sinabi ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Kaya nagmamadali ito nagsukbit ng itak. Pati yung dalawang kuya ko ay sumama na rin. Ako naman ay nanatili na lamang sa aming bahay dahil na rin sa sobrang pagod at ginamot ni nanay yung aking mga sugat. Nang sumunod na araw ay nalaman naming nawala na pala yung anak ni Auntie Presi sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ko kanila nanay yung tungkol sa aking napanaginipan. Sabi niya sa akin, malakas din umano ang kanilang kutob na aswang ang may gawa noon sa kanyang kapatid. Galit na galit naman ang asawa ni Auntie Presi nang malaman yung nangyari. Na nang umuwi ito sa kanila ay lagi na lang lasing at naghahanap ng away. Kaya minabuti naming bumalik na ako sa amin. Tutal naman ay naroon na ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang mga buwan nang may mapabalita sa kabilang baryo na may sinalakay na buntis at minalas umano yung aswang pagkat naputulan daw ito ng dila. Na hindi nagtagal ay nalaman na rin namin kung sino ang tiktik na ng aswang sa kapatid ni nanay. Yun pala yung tagapagbantay ng lupa na malapit sa kanila ang bahay. Na hindi talaga ito lehitimong taga roon, kundi bigla na lang sumulpot na di malaman kung saang lupalop nang galing. Na nabisto nila ito nang hindi na makausap at puro iling na lang, na dati-rati naman ay nakakapagsalita ito ayon na rin sa mga taong minsan ang nakausap nito, na kanila itong pinagplanuhan ngunit nakatunog. Mabilis na itong tumakas at umalis sa kanyang tirahan. Gusto ko sanang ibahagi yung naging karanasan ko nung minsang napunta po kami sa isang lalawigan sa katimugang bahagi ng Luzon. Di ko po masasabi na tahasan na aswang talaga yung aming mga nakaharap doon. Pero base na rin sa mga kwentong narinig ko mula dito sa inyo pong programa, ay naisip kong may posibilidad. Kaya napagdesisyon akong ibahagi na rin yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko, at kayo na lang ang bahalang magpasya. Madaling araw pa lang nung mismong araw ng alis namin na magkita-kita kami noon ng mga kaibigan ko sa Kamyas, doon sa may Quezon City. Napagkasunduan kasi namin doon sumakay ng bus papunta doon sa aming destinasyon. Masayang masaya noon ang lahat. Tandang-tanda ko pa nga na halos hindi nawawala yung mga ngiti sa labi ng mga kaibigan ko. Maging ako nung oras na iyon ay masayang masaya din. Wala kaming tigil sa pagkukwentuhan. Akala mo ay noon lang uli kami nagkita-kita, samantalang halos araw-araw naman ay magkakasama kaming lagi. Siguro ay ganoon talaga kapag masyado nang malapit ang loob nyo sa isa't isa.
Nang dumating kami dun sa lugar ay tanghali na. Pagkatapos kasi namin bumaba ng bus noon ay may sinakyan pa kaming jeep at medyo malayo pa yung aming biniyahe. Ang una ko kaagad napansin pagbaba namin mula dun sa jeep ay yung kumpol ng mga tao na naandoon sa may kanto ng 100 papasok. Nakita ko kasing nagbubulungan sila at hindi ko rin gusto yung paraan ng pagkakatitig nila sa amin. Nang naglalakad na kami papasok ay parang kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib na tila ba may mangyayaring masama. Pero wala akong anumang ideya sa kung ano yung panganib na nagbabadya. Sabi sa amin ng isa naming kaibigan, hindi naman daw malayo yung aming lalakarin at amin ang mararating yung bahay ng kanyang kaanak. Kaya tiwala naman kami at kampante na makakarating kami doon ng maayos. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila sanay na siya doon sa lugar. Pero hindi pala. Dahil ang tagal na namin naglalakad ay hindi pa rin namin narating yung aming destinasyon. Hindi pa rin namin nasapit yung bahay ng kamag-anak niya. At nang simula na namin siyang kulitin ay doon pa lamang siya umamin sa amin na naliligaw na raw kami. At katulad namin ay iyon lang din pala ang una niyang pagpunta sa lugar, na itinuro lang pala ng kamag-anak niya yung direksyon at kung ano yung aming mga sasakyan. Nung mga oras na iyon ay tila kami na lang ng mga kaibigan ko ang naglalakad at wala kaming natatanaw na kabahayan. Kaya wala kaming mapagtanungan. Pilit na inunawa nung kaibigan namin yung mga direksyon na ibinigay sa kanya ng kamag-anak. Wala nang ibang paraan para makaalis kami sa pagkaligaw, kung hindi ang subukan at pagtiwalaan na rin yung mga direksyon na itinuro sa kanya. Nung mga oras na iyon ay naisip kong marahil ay iyon na yung mangyayaring hindi maganda. Kung kaya nakaramdam ako ng matinding kaba nung papasok pa lang kami sa hindi simentadong daan na iyon. Pero kahit ganun na yung sitwasyon, kahit paano ay nababawasan yung kaba na aking nararamdaman paminsan-minsan. Dahil na rin sa ganda ng mga tanawin. Probinsyang probinsya kasi yung lugar. At hindi ako laging nakakaranas ng ganon. Kaya lang, habang lumilipas yung oras, ay bumabalik yung pag-aalala ko. Ang totoo ay hindi lang naman ako. Maging yung mga kasama ko ay parang nakakaramdam na rin sila ng takot. Dahil paano na lang kung hindi talaga namin matuntun at tuluyan na kaming maligaw. At ang mas ikinabahala pa namin ay yung baka abutan na kami ng dilim sa daan. Nang mga mag-aalas 4 na siguro iyon ng hapon, habang patuloy pa rin naming sinusubukan na matuntun yung bahay ng kaanak ng kaibigan namin, ay iminungkahi nung dalawa naming kaibigan na bumalik na kami habang maliwanag pa. Pero sinabi ng kaibigan namin
Nasubukan pa namin na tahakin yung daan pagkat malakas daw yung kutob niya na baka nasa una na yung bahay na aming pupuntahan. At sinang-ayunan naman iyon ng dalawa pa naming kaibigan, kung kaya nagpatuloy pa kami. At may nakita nga kaming kabayan. Sa pagkakatanda ko ay may mga 5 iyon na halos magkakatabi. Kaya natuwa kami noon na yung kaibigan namin na siyang nagyaya sa amin doon ay napasabi pa nang yun nga daw yung sinasabi niya, at tila may pagmamayabang pa na sinabing hindi ba raw at tama siya. Tama daw yung kutob niya. Hindi na namin pinansin pa yung mga iba pa niyang sasabihin at pagyayabang. Parang nagmamadali na kasi yung mga paan namin na nag-uunahan para lang makarating na doon. Habang papalapit kami ay napansin na kami ng mga taong naroon. At nakita namin unti-unti nang kumapal yung bilang ng mga taong naroon doon sa may bakod na tila ba hinihintay kami. Nang tuluyan na kaming makalapit sa kanila ay pansamantala kaming natigilan. Nakita ko yung kaibigan namin na tinitingnan niyang mabuti yung mga tao na kanya silang sinisino at iniisa-isa, at tila hinahanap yung kaanak niya. Na ipinagtaka ko iyon, at siguro maging yung iba pa naming mga kasama ay nagtaka rin nang makita yung reaksyon nito. Dahil isa yung reaksyon na nagsasabing hindi niya nakikilala yung mga taong nasa harapan niya. At hindi ko po alam kung tao nga ba ang mga iyon, Sir Pipi. Dahil para silang mga ngain ng tao. Sa pagkakatitig pa lang ng iba sa amin, ay mararamdaman mo hindi nila nagustuhan yung presensya namin doon. Habang yung iba naman ay tila ba kabaligtaran. Parang masayang-masaya na makita naman kami. Pero yung napapansin naming saya sa mukha nila ay hindi lamang saya ng pananabik, kundi parang may halong pagkatakam. Kaya ako nasabi ay dahil sa napapadila pa yung iba. Tama po yung narinig nyo, sir. Naglalabas-masok yung dila ng iba na natatakam para pansamantalang maputol yung hindi magandang tagpong iyon. Ay nagtanong yung kaibigan namin sa kanila kung kanila bang nakikilala yung kanyang kaanak, kung taga roon ba raw ito. Pero hindi siya sinagot ng kahit isa sa mga iyon. Isa ang nagsalita, pero ang sinabi ay pumasok daw muna kami sa kanilang bakuran, magpahinga, at kung maaari ay doon na daw kami magpalipas ng gabi, pagkat sigurado raw na kami ay mga pagod na. Pero dahil sa hindi magandang nararamdaman namin patungkol sa kanila, kung kaya tinanggihan namin ito at nagpasalamat na lang sa kanilang iniaalok. Tumalikod na kami at nagmamadaling tinahak yung daan pabalik. Nagmadali kami pagkat malapit nang lumubog ang araw. Ramdam kasi namin na may masamang tangka ang mga taong iyon sa aming magkakaibigan, na sa tingin nga namin ay hindi basta mga karaniwang tao lamang sila. Masama ang kutob namin. At medyo
Nahiwagaan pa nga kami sa kanila dahil parang hindi sila makalabas ng kanilang bakuran at tila umiiwas sila sa liwanag ng araw. Kaya kapansin-pansin din na yung pinagtirikan ng kanilang mga bahay ay napapalibutan ng mga malalaking punong mayayabong ang dahon. At naroon sila nakatayo kung saan mayroong lilim nung nakaharap namin sila. Bukod sa pangamba na baka sundan nila kami, ay ipinag-alala din ng mga kasama ko yung direksyon pabalik. Hindi lang kasi isang diretso yung aming dinaanan. Sinabi ko sa kanila na ako ang mauuna at kanila na lamang akong sundan. Nung makaramdam kasi ako ng hindi maganda, bago kami pumasok at tinaka ang daan, ay binuksan ko yung malaki kong bao na kornig at nagiiwan ako ng butil sa dinaraanan namin. Kaya iyon yung sinundan namin pabalik. Nang wala na sa kalahati ang aming lalakarin para muling makabalik sa highway, ay nakasalubong naman namin yung mga nag-uumpukan doon sa kanto. At para bang tuwang-tuwa sila nang makita kami. Sinabi nilang sinundan talaga nila kami pagkat nagtaka daw sila kung saan ang aming punta at nag-alala na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Na nang marinig namin ang sinabing iyon ng isa sa kanila, ay agad nang nabuo sa isipan namin na marahil ang tinutukoy nilang panganib ay yung mga nakaharap namin. At hindi nga kami nagkamali. Pagkat na mag-usisa pa kami, ay sinabi nilang hindi umano mabuting angkan ang mga iyon na mga lahi umano ng aswang. Di ko alam, pero iyon din kasi ang kutob ko. Bagaman hindi ko sila nakitang nagpalit ng anyo sa aming harapan, ay malakas ang kutob kong hindi nga talaga sila mga karaniwang tao. Nalaman namin nung huli na napaaga pala yung pagpara ng kaibigan namin sa jeep, na yung lugar pala ng kaanak niya ay sa unan pa. At mali kami ng pinasok na daan. Hindi pala iyon papunta sa kasiyahan na siyang pakay namin nung araw na iyon, kundi patungo pala sana iyon sa aming kamatayan. Nais kong ibahagi sa inyo yung naging karanasan namin nang minsang magbakasyon kami sa probinsya nila mama. Ako nga po pala si Sam, kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Lagro. Napauwi kami noon sa kanila dahil pag-uusapan na yung kanilang namanang lupa sa namayapa nilang mga magulang. Pinasukat na kasi nila at pinarti-parti na. Doon kami nakituloy noong una sa bahay ng mga magulang ni mama, na ang kasalukuyang nakatira noon ay yung panganay nilang kapatid kasama ang kanyang pamilya. Dalawa pa lang kami noon ng kapatid ko, bali ako ang panganay. At sumunod naman sa akin si Naldi. 14 anyos ako noong mga panahong iyon, habang ang kapatid ko naman ay 12. Nang dumating kami doon sa probinsya nila mama, ay maayos naman ang lahat at masaya pa nga kaming pareho ng kapatid ko. Dahil iyon yung unang pagkakataon na nakarating kami sa malayong lugar. At masasabi kong maganda po kasi yung lugar nila mama. Kaya wala po talaga sa isipan ko na may mararanasan pala akong kababalagan nung umuwi kami doon.
Nakilala ko yung mga kamag-anak namin sa side ni Mama. Yung mga tiyuhin at tiyahin namin. Ganun na rin yung aming mga pinsan. Maayos naman nila kaming inistima. Mababait naman sila. Maliban doon sa pamilya ng panganay na kapatid nila Mama. Hindi sila mga palakibo at madalas kong nasusulyapan na masama kung makatitig sa amin, lalong-lalo na kay Mama. Kasama din namin noon si Papa, pero likas kasing tahimik ito at ayaw niya ring makialam pagdating sa mga bagay ukol sa side ni Mama. Nung ikalawang gabi namin doon ay natatandaan kong maaga kaming kumain ng hapunan at pagkatapos ay nagpahinga lang sandali na nagkwentuhan kami mag-anak. At pagkatapos naming makapagkwentuhan ay nahiga na rin kami. May kalakihan yung bahay ng lolo at lola namin. Marami itong kwarto. Kaya yung 2 kwarto ay kanilang inilaan sa amin. Bali nasa kabilang kwarto lang namin noon sila Mama. Habang nakahiga ako ay di ko alam kung bakit para akong biglang kinabahan. Nakaramdam ako ng takot. Nananindig talaga yung mga balahibo ko. Dahil doon ay nagtalokbong na lang ako ng kumot at ipinikit yung aking mga mata. Idinaan ko na lang iyon sa pagtulog. Sinikap ko talaga nung mga oras na iyon na makatulog na. Nang bigla na lang akong nagising. Dahil sa naramdaman kong niyuyugyug ako ni Mama. Nakasabay noon ay naririnig ko yung boses niya. Pagmulat ko ay nagulat talaga ako at nagtaka kung bakit wala na ako sa higaan at naroon na ako sa harapan ng pinto at nakabukas na iyon. Panay ang tanong sa akin ni Mama kung ano ang ginagawa ko doon sa harapan ng bahay. Takang-taka din siya. Magbabanyo daw sana siya nang kanya akong makita na nakatayo doon na tila lalabas na. Pinakaisip-isip ko naman kung paano nga ba akong napunta doon. Pero kahit anong gawin ko, ay wala talaga akong maalala. Nabumangon ako at naglakad papunta doon. Nabakas ko ang matinding pag-aalala ni Mama noong mga oras na iyon. Dahil noon pa lamang talaga iyon nangyari sa akin. Nang sumunod na araw, ay pumunta sa bahay ang isang kapatid ni Mama. Bali iyon naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ni Mama yung nangyari sa akin. Sinabi niya sa kanyang kapatid na noon pa lang nangyari sa akin yung ganon. Nang marinig iyon ng kanyang kapatid, ay inalok kami nito na dumuon na lang muna sa kanila habang hinihintay na dumating yung mga papeles ng kasulatan at kasunduan na kanilang pipirmahan. Pero biglang sumingit sa kanilang usapan yung panganay nilang kapatid na nagulat pa nga kami dahil bigla na lang itong sumulpot. Sinabi nitong maayos naman umano ang kalagayan namin doon at kanila naman kaming inaasikaso. At para hindi na humaba pa ang usapan na baka mauwi pa sa pagtatalo, ay sinabi ni Mama na maayos nga ang kalagayan namin doon at kanya na lamang tinanggihan ang iminungkahi ng kanyang kapatid.
Nang mapatingin ako sa kapatid ni Mama, ay parang may gusto pa itong sabihin ngunit tila nagpipigil lang. At bakas din yung pag-aalala sa kanyang mukha. Kinagabihan, bago kami pumasok ng aming silid na tinutulugan, ay makailang ulit na ipinaalaala sa akin ni Mama na aking isara ang pinto bago ako mahiga. Bagay na akin namang sinunod. Maging yung bintana ay sinigurado kong nakasara iyon bago ako nahiga. At natatandaan kong madali akong nakatulog nung gabing iyon. Di ko na alam kung anong oras na nang makaramdam ako ng napakatinding init. Nagtaka pa nga ako dahil simula nang dumating kami doon ay napakalamig talaga, lalo na sa madaling araw. Kaya inalis ko yung kumot na nakatalukbong sa akin. Nang bigla akong nakakita sa may kisame ng isang aswang na nakakapit doon at nakaharap sa akin. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako at agad na napatayo. Mabilis akong lumabas ng silid habang tinatawag sila Mama. Sinalubong nila ako doon sa may pasilyo at nagmamadaling bumalik sa silid para puntahan ang kapatid ko. Pagpasok namin doon ay mahimbing pa rin itong natutulog at napansin namin na nakabukas na yung bintana. Nang tanungin nila ako kung ano ang nangyari, ay agad kong isinumbong yung aking nakita. Nakakatakot ang itsura noon. Tao din naman ito pero may balahibo yung kanyang magkaabilang pisngi. Nanlilisik yung kakaiba niyang mga mata at makapal yung buhok nito na nakabuwagag. Nang marinig nila Mama iyon, ay ginising na nila yung kapatid ko. At nagtungo kami sa kanilang silid. Nakita kong inayos na nila Mama at Papa yung aming mga gamit. Nang tanungin ko si Mama, ang sabi niya ay aalis kami at pupunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nakapagtataka nga po, Sir PB, na kahit nagkakagulo na kaming mag-anak, ni isa sa pamilya ng panganay nila Mama ay wala man lang lumapit sa amin para magtanong o di kaya'y kausapin kami. Imposible namang tulog pa rin sila. At kahit isa ay wala man lang nagising para tulungan kami. Gayong napakalakas ng sigaw ko at talaga nagkakaingay na kami nila Mama. Maiintindihan ko pa yung aking kapatid dahil mantika talaga ito kung matulog. Matapos na maihanda ang aming mga dalang gamit, ay lumabas na kami at nilisan yung bahay. Hindi na nagpaalam pa sila Mama. Nang dumating kami doon sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagkausap sila ng maasinsinan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na mayroon nga raw nangyayaring kababalagan sa bahay ng kanilang magulang. Sabi pa ng tiyahin ko, malaki umano ang ipinagbago ng panganay nilang kapatid. Hindi na raw ito katulad ng dati. Na nang ikwento ni Mama yung aking nakita, ay para bang hindi na nabigla o nagtaka pa yung kanyang kapatid. Nang sumunod na gabi, naghahanda pa lang sila Mama kasama ang tiyahin namin para maghapunan, ay tila binabato na yung bubungan ng kanilang bahay. Sunod-sunod iyon at sa palagay namin ay malalaki yung bato dahil na rin sa lakas ng pagkalabog noon.
Noong una ay napansin kong parang wala naman silang magawa tungkol doon. Narinig ko pa nga nagsabi sila tita na hayaan na lang daw at magsasawa rin ito. Pero nagpatuloy iyon na para bang sinasadyang ubusin talaga yung kanilang pasensya. Na kahit nga si Papa noon ay nakita kong nagngingit-ngit na sa galit at sinabing hindi na raw tama at makatao ang kanilang ginagawa. Na hindi pa naman malinaw sa kung sino ang kanyang pinapatungkulan. Hanggang sa dumampot na ng itak ang asawa ng tiyahin ko at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Papa kung kaya nagsisunuran na rin kaming lahat. Sumigaw ng ubod lakas ang tiyuhin ko at naggamon. Nang bigla na lamang may tumalon mula sa kanilang bubungan at mabilis na nagtatakbong palayo. Kanila pa iyong hinabol pero hindi na nila inabutan. Kinaumagahan, maaga pa, ay nakita kong naghahanda sila mama kasama ang kanyang kapatid para umalis. Di ko alam kung saan sila pupunta. Kami-kami lang magpipinsan ang naiwan sa kanilang bahay. Nang magtatanghalian na, ay wala pa rin sila. Bigla kaming nakarinig na may tumatawag mula sa labas. Kaya napasilip kami sa bintana. Nakita namin yung panganay na kapatid nila mama kasama ang isang anak nito. Na kanya kaming makita ay niyaya kami nito sa kanilang bahay. Muntik na akong mapapayag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kahit pa nga paulit-ulit na ibinilin sa amin ni Mama na wag kaming sasama kahit na kanino. May kakaiba kasi sa kanyang pakikipag-usap. Yung paraan niya ay para bang mahiya ka talagang tumanggi. Para bang napakahirap siyang tanggihan, Sir PB. Buti na nga lang at sumagot yung pinsan ko at nakisali sa usapan. Sinabi niyang hindi kami maaaring umalis dahil mahigpit ang bilin ng aming mga magulang at sa kanya daw kami iniwan. Kaya nung huli ay wala na ring nagawa pa yung panganay na kapatid nila mama. Nang dumating sila ay doon pa lang namin nalamang galing pala sila sa isang manggagamot. Kanilang nalaman na tama nga ang hinala nila ng kanyang kapatid. Nang gumagambalang iyon sa amin ay yung pamilya ng kuya nila. At ikinagulat din nila yung sinabi ng manggagamot ng mag-anak ng kanilang kuya ay ganap ng mga aswang. Makaraan ang ilang araw ay dumating na yung mga papeles na dapat nilang pirmahan. Ipinasabi nila mama kung maaari ay ang kuya na lamang niya ang magpunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Pero hindi ito pumayag. Kaya wala nang nagawa sila mama. Sila ang kailangang pumunta. Kaya sumama na lang kaming lahat. Nakita ko naglagay sila ng kalamansi at bawang sa kanilang mga bulsa. Nilagyan din kami nila mama, maging ng barya. Ang tiyuhin ko naman ay magdadala pa sana ng itak. Pero pinigilan ito ng kanyang asawa. Kung kaya, balisong na lang ang dinala nito at kanya pang inabutan si Papa. Pero tumanggi naman si Papa at sinabing hindi siya sanay na magdala ng patalim o anumang kargada. Pagdating namin doon ay napansin kong hindi sila makatingin sa amin ng tuwid. Kahit habang nakikipag-usap sa kanila mama, ang kuya nila ay sa iba ito nakabaling. Kung minsan naman, sa ibaba ito nakatingin.
At parang hindi rin sila mapakali. Na tila ba minamadali nila kaming umalis, na sa aking palagay ay hindi nila gusto yung mga nakalagay sa aming bulsa. Nanatili pa kami ng 2 araw doon sa bahay nila tita, matapos yung kanilang ginawang pirmahan, hanggang sa bumalik na kami sa Maynila. Bago kami umalis ay sinabihan pa ako ni tita na magbakasyon daw kami muli doon sa kanila. Tumango lang ako, pero ang totoo ay wala na akong balak na maranasan pang muli yung nakakatakot na pangyayaring naranasan ko doon.